balita, yan ang aming panata. DZBB Super Radio 594. Laging naka-alerto, serbisyong totoo. DZBB Kapuso nyo sa radyo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. May paninindigan, matatag, maaasahan. DZBB Super Radio 594. Kapusong Pilipino, lahat Super Radio. DZBB serbisyong totoo. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZBB Super Radio. DZBB #1 sa Mega Manila. GMA Super Radio DZBB Balitang tama, balitang totoo. Oras sa buong Pilipinas, 3 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. DZBB Executive Summary. Alamin ang pinakamalalaking kaganapan sa palasyo at mga departamento ng gobyerno. DZBB Executive Summary. DZBB Executive Summary. Isang maambon at maulan na umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Naninibago ba kayo? Tama po kayo, solo flight po tayo ngayong umaga. Dito po yan sa Executive Summary. Ako po ang inyong makakasama hanggang alas 8:45 ng umaga. Ako po si Christian Manio. Minus Mamu, Tuesday no? Na naka-long weekend. At merong importanteng mission na ginagawa. Pasalubong, Mamu, ha? Babawi kami. Pero samahan niyo po ako ngayong umaga dahil po marami pa rin tayong tatalakayin. Lalo na yung lindol dyan sa malaking bahagi ng Mindanao. Magnitude 7.8. At kahapon yung aftershock medyo may kalakasan din. Ihingi nga tayo ng updates mula sa Department of Health kaugnay nung kanilang ginagawang operasyon, lalo na yung pag-alalay doon sa mga naapektuhan ng lindol. At kung hindi ako nagkakamali, nagpadala din sila ng mga tauhan o yung PEMAT kung tawagin, parang alalayan yung mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Lalo-lalo na yung pangangailangan daw dyan ay yung malinis na inuming tubig dahil nga naapektuhan yung mga linya, habang doon naman sa kuryente ayon po sa Department of Energy nasa mahigit 96% nang naibabalik. Ayan, mamaya alamin natin sa DOH. At bukod dyan, makakapanayam din natin ang Armed Forces of the Philippines o AFP. Ikaw na naman nung binabanggit na di umano'y destabilization plot at threats di umano. Nandyan, aalamin natin yung updates naman mula dyan sa Armed Forces of the Philippines. Maliban dyan, pwede nyo po akong samahan ngayong umaga. Pwede kayong mag-text sa aming DZBB Text Connect. 0917-594-5941. Ulitin ko, 0917-594-5941. At pwede rin kayong mag-comment sa aming Facebook Live. Hanapin nyo lamang ang Super Radio DZBB. At namaya babasahin natin isa-isa yung inyong mga mensahe. Kagabi medyo may kalakasan yung ulan at may mga lugar na binaha. Parang nagbabalik yung alaala nung flood control. Kung may oras pa, tatanungin din natin maya-maya si
si Yusek Albert Domingo, ang tagapagsalita ng DOH. Kaugnay naman ng mga sakit na pwedeng makuha dahil sa pag-uulan at baha. Speaking of, nasa atin ang linya ang tagapagsalita ng Department of Health o DOH, si Undersecretary Albert Domingo. Yusek, magandang umaga. Welcome po once again sa DCBB. Yes, good morning Christian. Magandang umaga sa lahat ng ating mga kapusong nakikinig at nanonood. Solo flight ka ngayon na. Oo, solo flight. Nandyan naman kayo, Yusek. Kayo makakasama. Yes, Kahit nga pala. kahit Ang iyong co-host. Yes. ngayong umaga. Yusek, hingi lang ako ng updates. Kumusta yung pag-alalay at operasyon ng Department of Health doon sa mga naapektuhan ng malakas na lindol sa Mindanao? Opo, yung ating operations po doon sa Mindanao, sa earthquake-affected areas ay ongoing. Ang magandang balita, parang nakita ko kanina madaling araw lang nag-post officially ang Department of Energy sa kanilang website, Facebook page. 100% Yes. na ang electrification ng lahat ng mga ospital doon sa affected area. So magandang balita yan. At kaugnay doon, yun naman ng ating mga ospital, tuloy-tuloy yung operations. Doon sa aking datos na nakita. Itong datos na to, Christian, sa infrastructure as of June 11, 6 p.m. pa. So maaaring bumuti pa ito. Lahat naman ng ating 6 na ospital ay operational. Isa sa Davao Region, 3 sa Soxargen, 2 sa Northern Mindanao. Yung mga rural health units, as of nung 6 p.m. ng June 11, meron pang isang non-functional pero kinukumpuni na ito. At sa ating barangay health stations, merong 2 na non-functional. Pero bagamat ganun yung declaration, ang ating nakikita ay maaayos ito in the next few days. Tapos doon naman sa nabanggit mo, nag-deploy na nga yung 2 Philippine Emergency Medical Assistance Teams or PEMAT. Meron tayong isang team na yung Cotabato Regional Medical Center. Ngayong araw, anytime, darating sila sa Glan, Sarangani. And then yung isa naman natin mula sa Southern Philippines Medical Center, parehong DOH Hospital po yan, ay pupunta naman yon sa Balut Island, Sarangani. Yan ang ating updates for now. Yusek, unahin ko lang yung doon sa mga pasilidad ng DOH. Tama ba, Yusek, kung doon sa impormasyon na inyong binahagi, walang ospital ng DOH na lubhang naapektuhan o napinsala ng lindol? Wala pong lubhang naapektuhan. Yung Southern Philippines Medical Center sa Davao, pansamantala lang nung mismong araw ng lindol, I think nagsuspend sila ng outpatient department operations dahil for safety checks. Pero sa huling update, a few days ago, bumalik na rin yun. So ongoing na po ulit lahat. Wala pong tumigil ng operasyon, awa ng Diyos, tuloy-tuloy yung lahat. At gumana rin naman. Bagamat nagkaroon ng temporary power outage, syempre for safety, nung mismong araw ng lindol, may mga independent mga generator sets tsaka mga solar power units. So tuloy-tuloy sila, hindi sila tumigil, Christian. Yung mga makikita natin ng mga videos na lumabas yung mga pasyente tsaka yung mga staff, standard operating procedure po yun. Habang hindi pa sigurado ang istruktura, linalabas ang pasyente. And then in the next few days, nung nasabi ng mga inhinyero na safe na, binabalik na rin po. Doon ba sa private music, meron din ba kayong datos na humingi ng tulong sa DOH dahil kailangan ng tauhan? Dahil syempre, yung mga tauhan doon, mga taga doon din at baka naapektuhan din ng lindol. Yes, hindi ko hawak yung data sa private, Christian, pero based on our reporting naman, wala ho namang nagsabi ng malubhang apektado. And to quickly add, ang tulong naman sa private, kasi tumutulong sila, o tulong nila sa atin, nagde-decongest sila ng mga pasyente. Kapag panahon kasi ng sakuna tulad itong lindol, lahat ng mga elective cases, ibig sabihin ng elective po, yun pong mga hindi naman malubha, hindi naman emergency na kailangang operahan na, sinususpend muna tas nire-reschedule. Pag ganun po, pwedeng saluhin ng private, tas depende ho sa PhilHealth. Like kung ito ho ay mga orthopedic or yung mga kailangang operahan dahil nabalian, lalo na pagtukol sa lindol, yung benepisyo po ng PhilHealth sa ganun ay pinapalawig temporarily habang kakatapos lang nung sakuna. Yusek, nabanggit nyo rin yung PEMAT, yung Philippine Emergency Medical Assistance Team ng DOH. Ano yung partikular na kanilang misyon dito sa Mindanao, partikular na dyan sa Sarangani, Yusek?
Yes, Christian, yung ating PEMAT, yung mula, dalawa yan, no? Isa yung mula sa DOH Cotabato Cotabato. Regional Medical Center, tapos isa yung sa DOH Southern Philippines Medical Center. Yung galing sa Cotabato Regional, pupunta yan today. Actually, kahapon pa sila lumalakbay. I think ngayon, yung kanilang today, ang estimated arrival. Ang mission nila ay sa Glan, Sarangani. Alam natin na nakikita natin sa balita, no? Isa yan sa mga ngayon nagsisimula ng mga access pero natagalan yung access, importante yung tubig. So yung PEMAT natin ano ba ang PEMAT? Siguro sabi ng mga kapuso, ano ba yung PEMAT? Yung PEMAT po ay tinatawag nating field hospital. Merong yang mga serohano, emergency medical physicians, pediatrician, internal medicine specialist, anesthesiologist. Kaya niya na mag-opera ng mga basic na operations and surgeries and trauma. May sariling generator at saka solar yan. May sarili rin yung water filtration unit na kung di ako nagkakamali, libo-libong litro ng tubig kada araw ang kayang i-produce. Hiwalay pa yan, Christian, meron pa kaming isang water filtration tanker na hindi naman siya PEMAT, tanker talaga siya. Yung latest update kagabi or kahapon, parang meron silang specific route na ruta, kaso yung pinakatulay daw ay hindi kaya nung capacity. Mabigat kasi yung tanker mga above 5 tons. Yung bridge is rated below 5 tons. So nagre-route lang sila pero talagang pipilitan makapunta sa utos na rin ng ating Pangulo. Hanggang kailan sila magtatagal sa mga mission na yan, Yusek? Ang ating PEMAT, usually ano po yan, ang protocol niyan, darating yan habang yung local health system ay either impaired or overwhelmed. Either sa Tagalog ay parang gumuho or hindi makayanan yung dagsa ng pasyente. Bagamat hindi naman impaired, hindi naman gumuho yung health system doon sa Sarangani, lalo na sa Glan, ang ano stay kasi dito yung dagsa ng pasyente. So para imbes na mapagod at masobrahan yung ating mga resident, yung mga nakatira ng mga health workers dun sa Glan at malamang sila ay apektado rin dahil andun yung kanilang mga pamilya, mga kapuso. So importante na mareliable muna sila and magsa-stay for a few days yung PEMAT. Kapag nakita na at nag-usap yung local health officer, typically yung municipal health officer tsaka yung head ng Philippine Emergency Medical Assistance Team na kaya na, hindi naman biglang umaalis yan. Dahan-dahan nililipat or ini-endorse yung mga pasyente na nagpapatingin. Tapos tsaka na siya babalik sa kanyang home hospital. We expect in a few days pa yon. Hindi naman yan agad-agad aalis. Few questions na lang, Yusek. May datos ba tayo kung ilan yung naalalayan ng Department of Health kaugnay nung lindol na sugatan o ano yung mga typical na concern o sakit na tinutugunan ng DOH sa ngayon? Yes, Christian. As of June 12, meron tayong one-day reporting delay. No? Ngayong umaga pa lang papasok yung for yesterday. Pero as of June 12, ang total na bilang natin, 628 yung nagpakonsulta na sa lahat ng mga evacuation centers sa Sarangani Province. 570 nito or 91% ay 5 years old and above. 56 naman or 9% ang less than 5 years. Ang karaniwang konsultasyon or sanhi or dahilan ng konsultasyon, 179 top 1, 179 cases or 28.5%. Respiratory illnesses, ubo, sipon, yung ating mga sore throat. Number 2, hypertension, high blood, 63 cases, nasa 10% po yan. Binibigyan po yan ng mga maintenance medicine. So sa mga kapuso nakikinig na nagme-maintenance na naroon, lumapit lang po kayo. Meron pong stocks yung ating evacuation centers. Number 3, 42 cases, 6.7% ay mga lagnat at binabantayan sila para sa baka mamaya kasi dengue, baka trangkaso, baka measles, naka-monitoring po yan. Number 4 out of 5, yung diarrheal diseases, pasintabi sa kumakain, mga nagtatae. 17 cases, 2.7%. Yan po, tinitignan yung area nila kasi baka mamaya nga yung tubig yung problema. And then number 5, meron pa rin pong 15, bagamat bumaba na, 15 cases, 2.4% ng mga injuries kasi may mga aftershocks pa rin, Christian. So yan yung mga nakikita natin, stable naman ang outlook. Ibig sabihin, tayo po umalis na dun sa pinaka-critical period lalo na nung Lunes. Ayun. Huling-huli na lang, Yusek, alam ko may importante kayong mission ngayong umaga. Paalala na lang sa ating mga kababayan, mensahe dyan sa Mindanao at saka doon sa mga iba pang lugar na posibleng tamaan ng lindol.
Yes, ang preparedness ho talaga, kahandaan na importante. Nakita ho natin, no, maraming naligtas dahil sila po ay nasa open area at hindi nagpanik, hindi nagtakbo-takbo. Mahalaga po 'yon. So, yung pong mga earthquake drill natin importante. And para naman po dun sa mga naroon sa lugar, ito po maganda ring ipaalala. Wag ho tayong mag-alala. Meron hong mental health training yung ating mga health workers. Kung kayo po ay nararamdaman, kinakabahan or gusto nang makausap, wag pong mahiya, kausapin po sila. Meron din po tayong nationwide hotline 1553. Yan po yung ating National Center for Mental Health. Kung kayo po ay nasa Smart, 0919-057-1553. Kung kayo po ay nasa Globe, 0917-899-8727. Ayun na. Yusek, maraming salamat po at mabuhay po kayo sa Department of Health. Salamat rin, Christian, at magandang umaga sa lahat. Hello kay Mamu. Yan po si Undersecretary Albert Domingo, ang tagapagsalita po ng Department of Health kaugnay ng kanilang operasyon sa naganap na malakas na lindol dyan sa Mindanao. Nagpadala na nga sila ng PEMAT o kung yung tawagin nga ay Philippine Emergency Medical Assistance Team. Ito'y parang tumugon dun sa iba't ibang pangangailangan ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol. Lalo na yung atensyong medikal at may dala din niyang water filtration units. Dahil nga katulad nung nabanggit ko kanina, isa sa pinakamalaking problema dyan sa ngayon ay yung malinis na inuming tubig. Yan pong filtration units na yan makatutulong para linisin yung tubig at mainom ng ating mga kababayan dyan. Bukod pa dun sa mga pagkain na inaalalayan naman ng DSWD. Pero doon naman po sa kuryente, tama po yung nabanggit ni Yusek Domingo kanina sa report po ng Department of Energy. Kahapon, 100% nang naibalik yung supply ng kuryente sa lahat ng ospital dyan sa Mindanao. Yan po yung isa sa mga critical dahil bagamat merong mga genset o generators, solar, iba po yung supply talaga ng kuryente lalo na dun sa mga merong operasyon, nasa ICU at iba pa. Pero doon naman po sa mga kabahayan, ayon po sa Department of Energy, mahigit 1 milyon na consumers o kabahayan ang naapektuhan. At nasa 96% niyan ay naibalik na raw sa normal. Siguro yung mga 3 to 4% yan talaga yung mga loob-looban o yung mga hindi pa rin maabot hanggang sa ngayon. Dahil nga hanggang sa ngayon po ay nararamdaman pa rin yung aftershocks dyan sa Mindanao. Kahapon nga ay 5.7 kung hindi ako nagkakamali yung lindol o aftershocks na naramdaman dyan. At ayon po sa DOST PVOX, posible daw ilang araw, ilang linggo at pwede pang umabot na 1 buwan yung mararamdaman na aftershocks dyan. Bagamat hindi ganun kalakas pero doon sa mga pasilidad na medyo nagkaroon ng bitak, nagkaroon ng crack, medyo nagkaroon ng pinsala, baka pag nayanig ulit yan, baka po magkaroon ng problema. Kaya medyo nag-iingat din yung ating iba't ibang ahensya ng gobyerno. Ang importante dyan, nung may nangyari, talaga namang sabay-sabay, kanya-kanya na pagkilos ang iba't ibang ahensya. Natapat pa na unang araw ng pasukan. Buti na lang parang flag raising ceremony pa lang yata yun. Nasa labas pa yung mga estudyante. At sa huling bilang, hindi naman ganun karami yung nasawi o nasaktan. Magbabalik po ang executive summary. Dito pa rin po yan sa DCWB. Oras sa buong Pilipinas, 20 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. DZBB Executive Summary.
Balitang tama, balitang totoo. DZBB Executive Summary. At nagbabalik po ang executive summary at ako pa rin po ang inyong kasama ngayong umaga. Ako po si Christian Manio. Maya-maya po magtutungo naman tayo sa Armed Forces of the Philippines at tatanungin din natin yung kanilang ginagawang efforts o operasyon kaugnay nga nung lindol na naganap dyan sa Mindanao, maging yung mga umano'y destabilization plot at saka may intel din ba ang AFP dahil ang NBI binabanggit meron daw di umanong threat diyan sa Senado. Ayon naman sa pulisya, wala silang beripikadong impormasyon kaugnay nung threat sa panig naman ng AFP dahil may sarili naman silang intel. Alamin natin ano nga ba yung mga nasasagap nilang impormasyon. Dahil maging nung nagdaang Independence Day, may mga intel din daw na di umano'y may mga nagpaplano ng hindi kagandahan. Alamin natin yan doon sa AFP. At saka ano bang balita doon sa mga general ng Armed Forces of the Philippines na pending pa rin hanggang sa ngayon yung kanilang promotion dahil dyan sa girian diyan sa may Senado dahil hindi pa rin magkasundo yung dalawang paksyon diyan sa Senate at hindi pa rin natin alam kung aabot ba yung promotion itong mga general na ito diyan sa AFP o baka naman abutin ng kanilang birthday. Alamin natin sa AFP ano nga ba yung mga hakbang, ano nga ba yung updates, ano yung pwedeng gawin para ma-resolve itong problema na ito dahil nga kawawa naman ang daming naapektuhan dahil sa inyong sariling paksyon, sariling mga interes ng inyong grupo. Sana naman sabi nga ng Pangulo back to work. Abangan natin kung kailan nga ba magkakaroon ng special session ang Senado para matugunan itong mga problema na ito. Punta muna tayo sa ating Facebook page doon sa mga nagko-comment. Again, pwede kayong mag-comment sa aming Facebook Live. Hanapin nyo lamang Super Radio DCBB. At pwede kayong mag-text sa aming DCBB Text Connect 0917-594-5941. Sabi po dito ni Angelo Redaha. Uy, si Angelo lagi itong nakikinig. Si Angelo sabi niya, good Sunday morning kapuso Kuya Christian. Makulimlim sa Malolos, Bulacan. Uy, makulimlim daw dyan may baha ba? Alam ko sa southern bandang Laguna, medyo bumaha kaninang madaling araw at kagabi dito rin sa Quezon City medyo may kalakasan ng ulan at may ilang pagbaha dyan sa may bahagi ng Mandaluyong. Sa inyo bang mga lugar, comment nyo nga sa amin, umuulan ba? Makulimlim ba? May baha bang naranasan? Parang flashback 2025 ayan na naman yung mga kabi-kabilang pagbaha. Parang napanood ko na to, ika nga Parang nangyari na ito. Meron bang flood control projects na natuloy ngayong taon? O lahat ay naantala dahil doon sa issue? Sino na ba yung mga big fish na nakulong? Kulang pa yata? O meron pa ba yung iba? Ito naman sabi ni James Velina. Hello po Sir Christian. Belated happy birthday. Uy, maraming salamat. Belated happy birthday daw. Hello din daw kay Mamu Tuesday no. And regards daw sa kanya. Nakikinig si Mamu. Nakikinig sa atin habang tahimik. Si Richard Moreno naman, hi, magandang umaga. At sabi naman ni Teresita Pisito, good morning Sir Christian, God bless sa mga kapuso. At sabi naman ni Jem and Kito, good AM Sir Christian, belated happy birthday. Happy Sunday rin po sa mga taga Navotas. Ayun ay nasa atin ang linya si Colonel Francel Margaret Padilla, ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines at ihingi tayo ng updates. Magandang umaga Colonel. Christian po sa DCBB.
Magandang umaga, Sir Christian, and magandang umaga po sa lahat ng taga-subaybay ng DZBB. Colonel, unang-una, kumusta po yung operasyon at ginagawang pagtulong ng Armed Forces of the Philippines doon sa mga naapektuhan ng malakas sa lindol dyan sa Mindanao? Well, sir, continuous po yung pag-deploy ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Under po ito ng pagkumpas ng ating Office of the Civil Defense. So pagkaganyan naman, Sir Christian, talaga naman pong nasa front line sa ating kasundaluhan. So noon pong nangyari yung lindol, agad pong nag-mobilize yung mga tropa po natin sa nearest po na area, ang ating mga brigades in the area and ang ating unified command nandyan din po. At tulong-tulong po, sir, pati po yung ating Air Force, nag-deploy po tayo ng ating air assets to look at the situation. So while lahat po ito ay sinisynchronize ng OCD, patuloy po yung AFP, sir, with all the operations, deploying our skilled personnel and all our equipment po, sir, para po matulungan po yung ating mga kababayan na tinamaan po nitong nakaraang lindol. Tama ba, Colonel, lahat ng ating tauhan na pwedeng gamitin, maging yung assets, ay pinagagamit natin sa pamahalaan para lalo na dun sa paghahatid ng tulong, Colonel, ano? Yes, sir, pagkaganyan naman po talaga, sir, priority po talaga natin yung welfare ng ating mga kababayan. So in these scenarios po, yung skilled personnel natin, dinedeploy na po natin agad yan, sir, yung mga lahat po ng meron tayong specialization in terms of humanitarian assistance and disaster response. And lahat po ng equipment natin as well as our assets, all hands on deck po tayo dito, sir, para pagtulong po dito sa mga apektado po nitong nakaraang lindol. Pero Colonel, meron bang mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines na naapektuhan din nung lindol? Dahil malamang meron din tayo mga tauhan na sundalo na dyan na namamalagi at dyan nakatira yung kanilang pamilya. Yes, sir, sa ngayon ina-assess natin kung ano yung damage na nangyari po doon sa ating mga kampo diyan sa area, but nonetheless po meron po kasi tayong protocols that are in place diyan, sir, pagkaganyan po. Meron na po tayo talagang for deployment, meron din po tayong mga nearby po na mga troops on the ground na agad pong rumeresponde kung ang isang area po ay declared po na biktima din, pati po ang ating mga miyembro ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. But at this point in time, sir, lahat naman po nung mga troops natin na nandiyan po, even in the areas, sir, nag-deploy naman po sila immediately nung nangyari po yun, sir. Ayun. Eto, mag-move on lang ako ng konti, Colonel. Itong mga nakalipas sa araw, lalo na bago mag-independence day, may mga umuugong na di umano'y destabilization plot at meron daw di umanong threat within the ranks. Paki-address na nga to, Colonel, kayo na po ang maglinaw para sa ating mga kababayan. Sir, ito po ay ulit po naming pinabubulaanan na within the ranks of the Armed Forces of the Philippines po, we remain to be a professional organization. We are united po, and andyan po yung strict adherence natin sa Constitution and ang loyalties po natin ay nandyan po sa ating watawat. So pinakita na natin to, Sir Christian, mga nakaraang mga nagdaan na may ganyan din pong mga ugong-ugong na magkakaroon nga po ng movement, may rally and all. And pinakita po ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang aming professionalism through all of these milestones na dinaanan natin. And as we have celebrated po itong 128 na Araw ng Kalayaan, sir, again, sir, we have shown the professionalism of our troops. In fact, we have joined po the nation in celebrating nga po itong ating Araw ng Kalayaan. And we renew our oath na patuloy po namin gagampanan ang aming misyon at ang focus po namin isang pagtulong po sa ating mga kababayan, lalo na nga po na meron tayong kinakaharap ngayon na ito pong nakaraang lindol po. So, andyan po yung focus natin sa pagtulong, sa pag-deploy natin to our missions, and of course yung patuloy po natin na pagbantay sa ating soberenya as we are being deployed in different areas, particularly in the West Philippines. Colonel, may mga kumalat din sa social media na ginagamit yung picture ni General Bronner at merong mga statement na ginagamit. May fake news kayong binabanggit na kumalat sa social media. Tama ako, Colonel?
Meron po kasi no mga naglalabas po ng imahe ng ating Chief of Staff and naglalabas po ng mga ibang connotations sa mga posts po. Hindi lang po 'yan, may mga posts din po no na seemingly altered using artificial intelligence, yung mga images po no. Nag-iiba po yung context ng mga pangyayari based on images that are being portrayed. So ito naman po ang paalala natin sa ating mga kababayan, Sir Christian, is doon po sila sa mga official channels Yes. mag-ano po no maging na kumuha po ng tamang impormasyon. So sa lahat po ng 'yan, ang inyong Armed Forces of the Philippines page po, we make sure po that we clarify certain issues and of course bring out the truth every time po na may mga ganyan pong mga lumalabas po kahina-hinala o mayroon pong mali o mayroon pong hindi po magandang connotation na inilalabas po. Colonel, doon naman sa Senate, dahil ang binabanggit na NBI, meron daw silang intel na merong banta doon sa Senado. However, ang pulisya naman ang binabanggit, wala silang beripikadong impormasyon. Sa ngayon, bagamat sila ay nakamasid at nagbabantay sa lahat ng impormasyon, sa panig ba ng AFP, may natatanggap din bang report o intel ang mga kasundaluhan kaugnay ng banta sa Senado dahil sa kaguluhan dyan ngayon? Well, basically, sir, no, sa mga ganyan naman po, meron po tayong front agencies for different scenarios po. So for law enforcement, andyan po ang ating Philippine National Police. Ang Armed Forces of the Philippines po, sir, meron po tayong deployment talaga dyan po sa Senado. Meron po tayong Marines, but ang Marines po natin dyan, ang role po nila is perimeter defense po. So with that po, kapag may mga ganyang pong sitwasyon, we leave it pa rin po sa PNP for the law enforcement function. But kung kinakailangan po na mag-augment ang inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas, lagi po kaming naka-ready to augment the PNP po and other agencies na rin, sir, in whatever means necessary na kailanganin po ang tulong ng inyong Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ayun, understood naman. Pero speaking of Senate nga pala, Colonel, kumusta yung yung nakabinben na promotion ng ilang general diyan sa AFP? Paano yung posibleng gawing pamamaraan ng AFP kung ganito nga pending pa rin at nagpapatuloy pa rin yung girian diyan sa Senado? Well, ang position po natin dito, no, yung Sandatahang Lakas ng Pilipinas po, we fully respect nga po yung constitutional role po no ng ating Commission on Appointments. And of course, ito pong proseso governing the promotions of us officers po. So with this, sir, we are transparent po about the operational impact nito and we look forward para po ma-resolve na po ito and the current legislative situation so that ito pong ating mga deserving officers can be formally confirmed in their positions na po, sir. Colonel, pasensya na. Ilan niya ito ulit at kailan yung kanilang kaarawan? Sir, 5 po itong mga generals na affected and they are occupying significant positions within with the AFP po. Ito nga pong delay in their formal confirmation affect not just their personal advancement but yung institutional readiness and structure po of the AFP units na nililid po nila. Iba-iba po ito, no, sir, but kailangan kasi, sir, yung a year po, no, ang confirmation nila a year before they actually retire. So tinitingnan natin ito, sir, and I know na ito nga pong remedies are being done in place para po matuloy na po itong confirmation. And it is our hope po na matuloy na po din ito sa lalong madaling panahon. Naku, at mukhang maraming apektado ng kaguluhan dyan sa may Senado. At again, katulad niya ng banggit nyo, sana naman ay matapos na para wala nang problema at maaksyonan lahat ng dapat gawin. Anyway, Colonel, maraming salamat po at ingat po kayo. Mabuhay po ang Armed Forces of the Philippines. Maraming salamat, Christian. And i-remind ko lang, Christian, no, na other than ito pong celebration natin ng 128th araw ng ating kalayaan, parating na rin po yung anniversary ng win natin dyan sa arbitral ruling sa United Nations Convention of the Law of the Sea. And harinawa po ay magkaisa po ang mamamayang Pilipino na gunitain po natin ang ating pagkapanalo dyan po sa arbitral ruling. So,
i-ano lang po natin ang ating stand dito, ang ating karagatan, ang ating karapatan at ang ating kinabukasan. Alamin po natin, ipaglaban at atin pong suportahan. Maraming salamat po, Christian. Maraming salamat po, Colonel Francel Margaret Padilla. Yan po ang tagapagsalita ng Armed Forces of the Philippines. Magbabalik po ang Executive Summary. Oras po. Balitang tama, balitang totoo. DZBB Executive Summary. Pasada Balita. Nagbabalik po ang Executive Summary at sa ating pasada balita, banta sa seguridad ng Senado na posible umanong may kaugnayan sa 18 dating bodyguard ni Zaldico, kinababahala ng Malacanang. Ayon sa Malacanang, batid ng lahat kung sino ang nasa likod ng 18 umano'y dating bodyguards na hayagang sumisigaw na gusto nitong mapatalsik si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pwesto. Pasada Balita. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi hahayaan na mawala ng kontrol ang Pilipinas sa Bajo de Masinloc. Ito ang binigyan diin ng Malacanang kasunod na nadiskubring floating structure ng China sa exclusive economic zone ng bansa. Ayon sa Malacanang, tulad anya ng palaging utos ng Pangulo sa ganitong mga sitwasyon, gagamitin pa rin at ipatutupad ang diplomasya o diplomatikong pamamaraan upang tutulan ang mga ilegal na aktibidad ng Beijing. Pasada Balita. Pangulong Bongbong Marcos Jr. ipinag-utos ang mabilis na investigasyon sa pagkasawi ng 2 student athletes ng Ateneo de Manila University na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ito'y upang malaman ang sanhi ng insidente at mapanagota ang posibleng may pagkukulang. Ayon pa sa Malacanang, kaisa ang Pangulo sa pakikiramay sa mga naulilang pamilya ng 2 atleta. Pasada Balita. Pangulong Bongbong Marcos sumalo sa misa sa Manila Cathedral para sa pagsisimula ng 6 na buwang pilgrimage ng Our Lady of Guadalupe sa bansa. Kasama ng Pangulo si First Lady Liza Araneta Marcos kung saan sila ay nag-alay ng bulaklak at dasal sa imahe bago at pagkatapos sa misa. Ang Our Lady of Guadalupe mula Mexico ay dadalhin sa iba't ibang simbahan sa Luzon, Visayas at Mindanao hanggang Disyembre. Pasada Balita. Philippine National Police makikipag-ugnayan sa Senado para sa investigasyon sa defacement ng website ng kapulungan. Inaalam pa rin ng Anti-Cybercrime Group ang ilang vulnerabilities na posibleng dahilan kung bakit na-hack ang website ng Senado. Pasada Balita. Paggunita sa ika-128 taon na araw ng kalayaan, naging mapayapa sa pangkalahatan kung saan walang naitalang untoward incident sa kabila ng mga kilos protesta. Maliban na lamang sa isang insidente sa Calao Avenue na kinasangkutan ng isang relihista na nag-vandal sa Center Island at nag-spray ng pintura sa isang miyembro ng pulisya. Pasada Balita. At presensya ng floating structure sa Bajo de Masinloc kinumpirma ng National Task Force for the West Philippine Sea na isa umanong antena. Batay sa naunang mga larawan ng AFP, nakita rin ang presensya ng isang personnel sa ibabaw nito. Nakikipag-ugnayan ng NTF-WPS sa mga ahensya ng gobyerno para ma-monitor ang development sa nasabing estruktura. Pasada Balita.
Basahin muna natin yung ilang comments bago tayo magpaalam. Ay ito sabi naman ni McDowell Mendiola, dahil hindi nakuha at nagawa ang mga gusto ng isang grupo. Ayan, wag natin banggitin ang pangalan. Ito naman sabi ni Jonathan, good morning idol, kape tayo watching from Bataraza, Palawan. Uy, sa Palawan. Ito naman si Marflo Sotelo, watching dito sa Gimba, Nueva Ecija. Uy, kumusta ba ang panahon dyan sa Nueva Ecija? Maulan ba? Ay nako. Ay, ako po magpapaalam na dahil wala na tayong oras. Sa susunod po ulit na linggo, alas 8 hanggang alas 8:45 ng umaga. Dito pa rin po sa Executive Summary. Ako po inyo nakasama ngayong umaga. Ako po si Christian Manio. Minus Mamo Tuesday nyo. Mga kapuso, dito sa DCWB, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan noon at ngayon. Serbisyong totoo. DCWB.